kunin natin ating Bible at buksan natin sa Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Kapag narinig nyo yung 22, alam nyo na kung sino yun, amen? Diniscuss sa maraming pagkakataon sa Genesis, medyo nagre-ring ng konti, ay si Abraham. Okay, but meron tayong gustong tingnan dito sa Genesis, isang truth. Actually, nakakagulat ang Bible kasi for several times kahit anong gawin natin, hindi maubos-ubos yung mga messages kahit paulit-ulit yung mga passage na naririnig natin. Kaya at ngayon meron lang akong gustong i-emphasize regarding dun sa kay Isaac. Okay, yung sacrifice ni Abraham. Okay, Genesis chapter 22 verses 9 to 17. Pwede tayong tumayo pag nakita nyo na. Genesis chapter 22 verses 9 to 17. Pray natin na maraming may sakit. At lalo-lalo na yung mga missionary natin sa India. Kasi sabi nila may virus ulit na kumakalat. Tapos si Sister Flor may sakit din. No? So ang dami natin may mga sakit na naka-online ngayon. Dahil sa ubo. No? Ako medyo lang pa rin. But I thank God na hindi nagaano. Hindi katulad last time na parang talagang grabe. So palakasin natin yung resistensya natin. Amen? Siguro more on vitamins, especially vitamin C. Tapos, rin yung vitamin S, sleep. Amen? Tulog. Kasi pag kung hindi ka, kulang ka sa tulog, rin, no? Okay, Genesis chapter 22 verse 9 to 17. Okay, basahin natin ang salisalitan ako sa verse 9 kaysa verse 10, tapos salisalitan tayo sabay-sabay pagdating sa verse 17. Verse 9, and then they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham, and he said, Here am I. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horn. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering instead of his son. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. Verse 17 altogether. That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand of which upon the seashore of thine enemies. Okay, so makita natin dito, nandun na tayo sa may pinaka-climax during the time na tinanong ng Panginoon, o sinabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 22 verse 1, na tinest ng Panginoon sa Abraham. He requested Isaac, his only son and beloved son, whom thou lovest most. Okay, at yung time na yung makikita natin sa Abraham is obedient enough. Pumunta siya dun sa pinaka-place. At nakita natin dito yung ginawa niya. Wala siyang hesitance na makikita sa kanyang ginawang action. Talagang gagawin niya. Mamaya ipapakita ko sa inyo na talagang nasa isipan niya. Itutuloy niya yung pag-sacrifice kay Isaac. Okay? And yet makikita natin dito yung process na nangyari because he did not withhold the things that God asked of him. Ano yung ginawa ng Panginoon? Then ang sabi ng Panginoon, in blessing I will bless thee. In multiplying I will multiply thy seed. Amen? So message natin ngayon is unwithheld giving
unstopped blessing. Amen? Once na may hindi mo winithhold ang bagay na inaas ng Panginoon, okay, later on, you cannot stop God for blessing you. Amen? Sometimes we withhold something na nire-require ng Panginoon, and the more you withhold something from the Lord, sabihin ko sa inyo, walang blessing. Okay? Sa world mission natin, itong ginagawa natin, para sa akin, pag binibigay ko yung aking allowance, by the way, we live by kasi kung makikita nyo yung halos lahat na ng allowances binibigay ko at the same time pag may sacrifice, nagugulat lang din ako sa yung biyaya ng Panginoon na kaya kong ibigay yan, na hindi ko sukat akalain na may bibigay ko yung mga ganong sacrifice. Honestly speaking, kung may makikita kayong gamit sa akin, karamihan bigay. Hindi ako gaanong bumibili. Pag nalaman nyo kung magkano yung binili ko lang na relo, may binili akong isang relo nung ako ay pastor na. Meron akong biniling relo nung ako ay assistant pastor. Hanggang ngayon, buhay pa yun. No? Alam ni Sister Lucy yun kasi sa kanya ko binili yung na yun. Pero may binili ako na ngayong pastor na ako, may binili akong relo. Okay? Pero ang worth lang niya is 985 sa Lazada. At dahil dun sa relo na yon, may nakakita na isang kaibigan kong pastor, sabi niya, huwag mo na isusut yan, bilihan kita ng relo. So meron akong isang relo na na binigay lang ng kaibigan ko na pastor. Ayaw niyang pasabi yung kanyang pangalan. Pero nang nakita niya yung relo ko na binili na 985, just imagine, ganun ako hindi ko kayang maggastos ng malaki para sa sarili ko. Pero pagdating sa sasabihin ng Panginoon for the mission, for the things na inaano ko yun. Okay? At nakakatuwa lang kasi isa lang yung binili ko, pero dalawa yung nagbigay. Parehas na kaibigan. Kung akong bibili, hindi ko bibili, amen? Pero, tawag dito, yung makikita mo na kapag iba, yung mayroon kang gustong gawin, yung mayroong ipapaano sa iyong Panginoon, if you will not withhold things that God asks, later on, you cannot stop His blessing. Unahin mo lang talaga siya, amen? So ito yung titingnan natin ngayong gabing ito. So tayo po muna yung manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon sa aming pag-aaral ng inyong salita at kayo po Panginoon ng tunay na maitaas sa aming kalagitnaan. I-bless niyo po Panginoon ang aming lesson na maririnig Panginoon. I pray that you will work through your Holy Spirit kayo pang mag-convict. At I pray Panginoon na patuloy niyo pong i-bless ang Laloma Baptist Church. I desire, Panginoon, and every time na nagpipray, Panginoon, is I pray, Panginoon, for the blessing ng inyong mga anak, ng mga miyembro, Panginoon, ng Laloma Baptist Church so that we could be more blessing, Panginoon, especially sa mga sacrifices na kailangan namin gawin sa mga event na katulad nito ng World Mission. So tulungan niyo po kami, Panginoon, to be more blessing, Panginoon. At may experience din namin ang inyong kapangyarihan sa mga buhay namin. Pagpalain niyo po ang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Pwede tayo maupo? So, makikita natin, first, of course, alam na natin to. Tinest ng Panginoon sa Abraham by faith. Amen? God asked him what he loves the most. Amen? At makikita natin madalas, if God will test us, sa buhay natin, alam niyo, God will not ask something that is easy to give. Amen? Hindi ka matitest kapag madali lang ibigay. Pero i-ask ng Panginoon sa iyo something that it is hard to give para makita niya kung talagang willing tayo na By the way, He is not concerned what we can give. He is concerned to see our willingness to obey. Amen? Ang pinakamahalaga dito is yung willingness natin to obey. If you will not withhold, if you will not, tawag dito, kung hindi ka mag-aas sa Panginoon, kung hindi mo i-question ang Panginoon, if He will ask you something na ibibigay natin sa Kanya. And by the way, God is not getting something from us. Tanda natin to, if God will ask us o kaya ititest tayo ng Panginoon to sacrifice something or to do something, lahat ng ginagawa natin is not a sacrifice. Amen? Kasi
honestly, even pagtungo sa pag-surrender sa ministry, it is a privilege. Kaya kung bakit, sino nagbigay ng buhay natin? Ng Diyos. Hindi naman ako hindi mo naman tayo makakapag-serve kung wala ang buhay na pinibigay ng Panginoon. Kaya nga sabi nga dun sa Deuteronomy, lahat ng wealth na meron tayo, sino ang nagbigay? God is giving us the power. God is giving us the strength. God is giving us things na kailangan natin so that we could have wealth. Pero lahat yan galing pa rin sa Panginoon. Okay? At makikita natin dito na si Isaac in the life of Abraham is a great blessing. They prayed for Isaac. Okay? Sino sa inyo matagal na kayo nagpipray tapos God gave you something, no? Yung kapatid ko, si Ronnie, saka si Sister Ninya. Okay? Silang dalawa, nung time na naging mag-asawa sila, hindi ko alam kung ilang years na, no? But the first time na nagdalang tao si Sister Ninya, nag-miscarriage siya. Nahulog yung baby. Okay? Then later on, siguro, para bang hopeless dahil nasa 40s na sila that time. 40 plus na si Ronnie that time na parang ang ginawa nila nagkumuha sila ng yung mga hindi naman literal na yung inadapt nila by papers kundi may mga members sa kanilang church na wala na namatay ng magulang, inadapt nila yon, tinulungan nila yon. Okay? But later on nagulat sila nang biglang nagbuntis si Sister Ninya. And of course, during that time, yung takot na kapag nagbuntis dahil nagkaroon siya ng miscarriage before. Pero ang tagal namin pinag-pray yun, ang tagal na naging matapat sila sa gawain ng Panginoon, naging blessing sila sa church. Tapos nung binigay nagbuntis siya, of course, bantay sarado talaga, especially yung first 3 to 4 months. Okay? Then finally, sinilang last January ba? No, January. At yung kapatid ko, tuwang-tuwa, nagpakita ng video. No, natulog sila, siguro binidyo sila ni Sister Ninya, binidyo niya na yung nila, dahil tulog sila, parehas sila ng uminat, tapos parehas sila ng pati position ng kamay. Sabi ng kapatid ko, sino kuyang ginagayan? Galing yan, gayang-gaya ka. No? Okay? Kasi talagang parehas sila ng ginawa. No? Kumbaga parang, di ba pag may matagal ka ng pinag-pray, tapos binigay ng Panginoon, that is answered prayer. Si Isaac is an answered prayer. Pero tandaan natin, sometimes may ibibigay ang Panginoon. Ito lang yung na-realize ko ngayon. No? Sometimes may binibigay sa atin ng Diyos na hindi pa siya tapos doon sa binigay niya. Na may gusto siyang gawin doon sa bagay na binigay niya sa'yo. Sometimes may ibibigay siya sa'yo na hindi pa totally, hindi pa totally na yun yung pinakagusto niya. But He wants to do more, kaya lang mayroong requirement. Pag binigay sa atin ng Panginoon, anong gagawin natin? We need to give it back to Him. To entrust to Him. Once na ginawa natin itong process na ito yung magiging process na na pag may binibigay sa atin ng Panginoon, kailangan natin ipagkatiwala sa Kanya because merong isang process dito na makikita natin doon sa may second tawag dito sa second time sa Genesis chapter 22 verse 16 or verse 15. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. Yung first time na doon, makita natin dito yung nag-ask ang Panginoon kasi gusto niyang i-test si Abraham. But on the second time, iba yung binanggit ng Panginoon. At kakaiba yung bagay na binanggit niya na. Sabi niya dito, and said, by myself I have I sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, dahil ginawa mo to Abraham. Ibig sabihin, kung hindi ginawa to ni Abraham, kung hindi niya ginawa yung process na to, at sasabi ng Panginoon, and has not withheld thy son, thine only son. Ang sabi niya sa verse 17, in blessing I will bless thee. And in multiplying I will multiply thy seed as the stars of heaven, as the sun of which upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. It means, kung hindi niya binalik ulit si Isaac at hindi niya ginawa yung process na to, hindi blessed ng Panginoon si Isaac. Ulitin ko, si Isaac itself is a blessing already. Pero meron pang gagawin na extra blessing ang Panginoon kay Isaac para ipulfill yung promise na yan. Pero ang kailangan gawin, dahil ang sabi dito sa Bible, kung hindi niya ito ginawa, dahil ang sinabi, because thou hast done this thing.
Dahil ginawa mo to ay Abraham. Dahil sumunod ka sa akin. Dahil pinakita mo yung pagtitiwala mo sa akin. Ibibless this time. Ibibless ko ng husto si Isaac. Yung binigay ko sa iyo na blessing, mas matindi yung blessing na beyond your expectation dahil ginawa mo to. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Kasi kung hindi niya ginawa ito, anong tendency? Hindi. Kung inithold niya ni Abraham si Isaac, siguro magkakaroon din siya ng apo, pero hindi ganun karami. Amen? Siguro magkakaroon din siya ng pero hindi yung blessing na gusto ng Panginoon. Sometimes sinong nagwi-withhold ng blessing? Tayo. Because we do not obey. Alam niyo, kuminsan, walang masama na may ibibigay sa iyo ang Panginoon. Pero kung gusto mo hanggang doon ka na lang, sige lang. Meron pang mas maganda kung susunod ka lang. Meron pang mas maganda kung kung aayusin mo lang na, Lord, gawin ko lang itong bagay na pinapagawa mo. Yun ang pinakano natin dito. Okay? So, tatlong bagay po, no? Tatlong bagay. Number 1, withhold nothing when God requires. Withhold nothing when God requires. Okay? Because obedience unlocks God's provision. Yung obedience natin ang nag-unlock ng mga provision. If you will not hold back, ang gagawin ng Panginoon, makikita mo meron siyang gagawin na something beyond your expectation. Pero ang problema dito, kailangan mo muna maging obedient. Ulitin ko, hindi mahalaga sa Panginoon kung ano yung bagay na ibibigay mo. Hindi tinitingnan ng Panginoon si Isaac. Ang tinitingnan ng Panginoon yung obedience ni Abraham. Okay? Actually, hindi mahalaga yung gagawin natin. Ang mahalaga muna sa Panginoon, yung obedience. Susunod kaya tayo kapag may sinabi ang Panginoon. Okay? So makikita natin, tingnan niyo yung kanyang yung kung paano siya sumunod sa Panginoon. Number 1, no? He rose up early. Gusto kong tingnan yung sabi dito, he rose up early. Hindi pala he is, no? He rose up early. Kasi sabi diyan sa may and Abraham rose up early. Makikita natin yung prompt. He is prompt in his obedience. He is prompt in his obedience. Nung sinabi ng Panginoon na siya ay ibibigay niya si Isaac, anong ginawa niya? Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Gumising siya ng maaga. Amen? Amen? Ano makikita natin dito na principle? Kung may gagawin tayong pagsunod sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon na pagsunod yung, alam mo yung hindi yung parang kayong parang lalanta-lanta. No? Sino sa inyo gusto niyo yung tao na, halimbawa meron kayong worker sa isang, halimbawa may fast food kayo, tapos ang worker nyo parang lalamya-lamya. Gusto niyo yung gano'n? Yung tao na ang bagal-bagal, as in mukha siyang, alam mo yung animal na slat? Slat, yung pag naglakad, talagang tagal bago tumapo yung paa no? Ang tagal, bawat kilos ng tagal. Kaya nga kapag may tumawid sa kalsada na isang slat, hindi na nila hihintayin kung kailangan mong tulungan mo, why? Matatagalan kayo doon. Kasi sobrang bagal ng na yun. Pero ito si Abraham, he rose up early in the morning. Hindi siya nagsayang. Hindi niya dinelay yung kanyang pag-obedience sa Panginoon. Once na mayroong isang bagay na pinapagawa sa atin, ang unang tingin sa atin ng Panginoon, susunod kaya ito promptly? Susunod kaya ito yung bang, kuminsan kasi ang hinahanap ng Panginoon yung excitement natin sa pagsunod. Talagang kuminsan ng Panginoon, gusto niya, may mga bagay na iutos ang Panginoon. And by the way, hindi magadali yung inutos ang Panginoon. Okay lang sana kung sinabi ng Panginoon kay Abraham, kunin mo ang anak mo, maghunting kayo ng ram doon sa bundok ng Moriah, mag-sacrifice kayo. Siguro, nakaka-excite yun. Pero sabihin niya na, kunin mo sa Isaac, isa-sacrifice mo siya doon sa Mount Moriah, hindi nakaka-excite yun. Pero makikita pa rin natin kahit hindi siya excited. Sometimes ganito, no? Alam niyo ang pagsunod natin, alam ng Diyos kung sumusunod ka. Sumusunod ka ba dahil ang pakiramdam mo maganda? Kung minsan susunod tayo pag gusto lang natin, pag feeling natin, no? Pag masaya tayo, pag maganda yung pag umaayon sa gusto natin, pero paano kapag
ang utos ng Panginoon hindi umaayon sa gusto mo, excited ka pa rin ba? Amen? So again, ititest ng Panginoon yung willingness natin dito. Ititest ng Panginoon yung bang tayo ba ay susunod kahit hindi natin gusto. Okay? Sabi sa Psalms 119 verse 60, I made haste and delayed not to keep thy commandments. Kapag ang Panginoon ang nagutos, anong kagad ang tendency? Ang sabi dito ng psalmist, hindi ko na pagtatagalin yan. Gawin ko na kagad. Amen? Amen? So at the same time, hindi lang prompt yung kanyang obedience, he is particular in his obedience. Makikita natin that he is particular sa kanyang obedience. They came to the place. Ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo dun sa Mount Moriah. At ang sabi dito sa verse 9, and they came to the place which God had told him of. Okay? So mahalaga yung verse na yan. Bagamat hindi na natin titingnan yung bunga na yan, but gusto kong tingnan, guhitan niyo yung word na yan, and they came to the place. Pag may sinabi ang Panginoon, we need to be particular. Alam niyo, mahalaga yung pagiging particular ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, ang salvation is not by religion, kahit anong gawin mo sa religion, hindi ka masisave. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith. Hanggang doon lang tayo. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag mong dagdagan. Amen? Amen? John 3:16, very simple nga yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth. Yun lang ang sinabi ng Panginoon. Should not perish but have everlasting life. Sa Romans 10:13, kung sino man, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya tingnan nyo lahat ng nasa Bible kung paano sila na-save. Yung magnanakaw sa cross, sa mga bisita po namin. Yung magnanakaw sa cross, anong ginawa niya lang? Tumingin siya sa Panginoon at sinabi ang kataga na, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Tumawag siya sa Panginoon na may pagkilala ng Panginoon ang tagapagligtas. Anong sabi ng Panginoon, ngayon din isasama kita sa paraiso? Hindi na nakababayang magnanakaw sa cross para magpalit ng reliyon. Okay? Hindi na nakababayang magnanakaw sa cross para magbagong buhay. Simple lang, he called upon the name of the Lord. At kapag tumawag ka raw sa pangalan ng Panginoong Yesus, ikaw ay maliligtas. Kailangan lang explain sa iyo. Kung ano lang yung sinabi sa Bible, hindi natin pwedeng dagdagan. Amen? We need to be particular. Ang marriage between male and female, wag na nating dagdagan. Kasi ang haba-haba na, LGBTQ, tapos ang haba na may plus na. Hindi mo na pwedeng ano. Ang hirap nga ngayon eh. Honestly speaking, kayo mga babae, kapag may nag-CR na, sa CR ninyo? Piling babae. Piling, kasi hindi naman talaga babae yun eh. Pag may nag-CR na piling babae, anong pakiramdam nyo? Di ba parang may hesitant ka kasi, amen? O sa mga kalalakihan, kapag mag-CR na, ganun din. Di ba? Parang, siguro kahit may cubicle na mag-iiwasan eh. Doon na lang ako. Hindi alam niyo yun, something na, things na hindi natin talaga, na kahit anong gawin natin. Okay? Hindi mo pwedeng dagdagan. Very particular. Ganon din sa pag-obey natin sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na isang place, doon ka sa place na yun. Pag sinabi ng Panginoon, no, no. Pag sinabi ng Panginoon, wait, wait. Pag sinabi ng Panginoon, go, go. Amen? Simple lang. Amen? Jonah chapter 1 verse 2, ang sabi ng Panginoon, arise, sabi niya kay Jonah, go to Nineveh. Kaya dinescribe ng Panginoon. Kasi makikita natin dito yung wickedness talaga. Alam ng Panginoon kung gaano ka-wicked ang Nineveh, pero hindi nagkamali ang Panginoon na sinabi niyang go to Nineveh. Pero anong ginawa niya? Sa verse 3, but Jonah rose up and flee unto Tarshish. Alam niyo yan? Kahit sabihin mo magandang gusto mong gawin sa Tarshish, kung hindi kalooban ng Panginoon, hindi pa rin kalooban ng Panginoon. We need to be particular sa sinasabi ng Panginoon. Tingnan nyo rin sa Acts chapter 16 verse 6. Acts chapter 16 verse 6.
Wala namang masama na mag-witness sa Asia during that time. Walang masama na desire ni Apostle Paul na pumunta sa Asia that time. Pero ang sabi ng Panginoon, and when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy. Sino nag-forbid sa kanila na hindi pumunta muna ng Asia? Sino nag-forbid sa kanila para hindi preach yung, o para i-preach yung yung gospel sa Asia? The Holy Spirit. Okay? Pagdating uli sa verse 7, and they came to Mysia and essayed to go to Bithynia. Ready na silang pumunta sa Bithynia, but the Spirit suffered them not. Hindi pa rin sila pinayagan ng Holy Spirit. Pagdating sa verse 9, and the vision appeared to Paul, but by night, there stood a man of Macedonia prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. At sabi sa verse 10, hindi ko na nailagay, immediately. Dahil ito ay vision na nagaling sa Diyos, pumunta siya kagad dun sa place na yun. Pero yung mga unang sinabi ng Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon, wag muna. Ang point natin dito ganito, ang obedience natin is not based on our feelings, not based on our own opinion, not based on others' opinion, it must be God's direction. Amen? Kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, halimbawa, pinapabigay. Sabi ng Panginoon, ibigay mo si Isaac. Lord, pwede bang si Sarah na lang? No? Lord, pwede bang si Ismael na lang? Lord, pwede bang yung servant ko na lang na si Eleazar? Sabi ng Panginoon hindi si Eleazar, hindi si Ismael, hindi ang asawa mo. Pwede bang 10 servant ko na lang, hindi yung 10 servant mo? Ano sabi ng Panginoon? Isaac. Okay? Nang pumunta ako dito sa church, sa pulpit nung Sunday, sabi ko, Lord, kasi by faith, kasi inaano ko pa Kumbaga, yung sunod-sunod yung sabi ko, Lord, siguro 20. Tapos bago ako pumunta dito, 20. Tapos nung nandito na ako, 50. So 50 na, 50. By faith, 50. Tapos nung nandito na ako sa pulpito, 60. Amen? Ngayon, para bang, yung hindi mo, kahit anong sabihin ko sa Panginoon na kung yun ang gusto niya ipabigay sa akin, Lord, hindi ko alam kung paano ko bubunuin uli ito. Pero, parang si Brother Manning din, nagpipray din. Iba rin ang sinulat niya. Amen? Parang something na kung minsan, meron kang gustong ibigay because of your opinion, because of your calculation. Pero, paano kapag ibang direction ng Panginoon? Nakuha niyo? Kasi magbibigay tayo not because we have. Magbibigay tayo because the Lord asks. So kapag may sinasabi ang Panginoon, tingnan natin. We need to really ask Lord, anong direction mo, Panginoon? Okay? 1 Kings chapter 17 verse 9, yung widow of Sarephat. Arise, get thee to Sarephat, which belongeth to Sidon. Dwell there, behold, I have commanded the widow woman. Imagine mo, kinuman ng Panginoon yung widow woman. Anong meron yung widow woman? Handful of meal. Anong sabi niya sa may verse 12? And she said to the Lord, thy God, sabi dito, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel. Okay? A handful of meal. Tingnan nyo to, no? Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung meron sa'yo. Hindi niya rin tinitingnan kung ano yung kaya mong ibigay. Tinitingnan niya, are you willing to trust? Na kung anumang bagay na meron sa'yo na is, pag sinabi ng Panginoon, are we really willing to trust? Okay, so makikita natin dito yung kanyang obedience is prompt, yung kanyang obedience is particular, na number 3, under that, his obedience is purposeful. Okay, meron siyang purpose. At yung pinaka-purpose niya is to obey God. Okay? Kung ano yung sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, dali mo si Isaac and offer him as a burn sacrifice. So, anong gagawin niya? Pag burn sacrifice, kailangan niyang patayin. Kailangan niyang sunugin. Alam niyo yung time na yon na makikita natin dito? Ang sabi sa Genesis chapter 22 verse 10, and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Yung things na inanon niya na yan, yung bagay na ginawa niya na yan, actually,
I-ahead ko na lang, no? Makikita natin, mamaya na lang, makikita nyo sa Hebrews chapter 11 mamaya, na nasa isipan talaga ni Abraham na talagang gagawin niya talaga yung sinabi ng Panginoon. Papatay niya si Isaac, susunugin niya dahil yun ang request ng Panginoon. But purihin ng Panginoon dahil hindi niya naman pinayagan. And by the way, ang Mount Moriah, alam niyo yung nakakatuwa sa Mount Moriah? Ang Mount Moriah kung saan inalay si Isaac na hindi natuloy, na inalay si Isaac is the same place na ang tawag during the time ng Panginoon is Golgotha. The same place kung saan ang anak ng Diyos ay tinuloy na mamatay sa cross. Si Isaac hindi tinuloy, pero ang Panginoong Jesucristo tinuloy. Amen? Pero makikita natin dito na tinignan ng Panginoon, susunod kaya si Abraham? Susunod kaya siya? Kaya makikita natin doon sa mga sumunod na talata, ang sabi ng Panginoon, nakita ko na, Abraham, wag mong sasaktan, wag mong itutuloy yan. Wag mo nang sasaktan yung lad, wag mo itutuloy yung burnt sacrifice because sabi niya, nakita ko na that you will not withhold thy son from me. Alam ko na hindi mo sa nakita na ng Panginoon yung puso ni Abraham. Listen, sometimes hindi akala natin ang tinitingnan ng Diyos kung ano yung binibigay natin o ginagawa ng kamay natin. Ang tinitingnan ng Panginoon una yung puso natin. Are we willing to obey? Willing ka ba? Meron ka bang purpose na nagagawin mo talaga yan? Okay, Psalms 15 verse 4, binanggit ito ni Pastor Eno that time. Pero tingnan niyo isang bagay na gusto ng Panginoon. In whose eyes a vile person is contempt, but he honoreth them that fear the Lord, he that sweareth to his own hurt and changeth not. Once na may pinangako tayo, gawin natin kahit na masasaktan tayo. Kung pinangako natin yan. Amen? Amen? At meron lang ako nabasa, siguro, iano ko lang to, side trip lang sa natin. Alam niyo sa Book of Numbers, nakakatuwa lang ang Panginoon sa pag-honor niya sa authority. Ang sabi niya, kapag ang wife nangako daw sa Panginoon, tapos narinig ng husband yung pangako ng wife, at ang sabi ng husband, pagka yung husband, he held his peace, ibig sabihin, tatanggapin ng pangako ng Diyos, yung pangako ng asawa ng babae. Pero once daw na sinabi ng husband, hindi ako sumasangayon sa hindi niya binigay yung blessing. Ang sabi ng Panginoon, patatawarin ng Panginoon yung babae kung hindi niya magawa yun because God will honor the leader, yung husband. Sabi ko, ang tindi ng Panginoon. Ganon din daw kapag kayong daughter ay nangako sa Panginoon tapos hindi pumayag yung tatay. Ino-honor ng Panginoon yung authority. Kaya mahalaga talaga, pag-pray talaga natin, gusto natin i-bless talaga ang Panginoon ng church. Ipag-pray natin na tayo mga kalalakihan is, we really need to grow, to lead our family, to lead yung mga important leadership role dito sa church. Why? Because gusto ng Panginoon na, ang gusto ng Panginoon is, i-develop ang leadership. Amen? Okay? Nagulat lang ako noon sa binabasa ko yung part na yun ng Numbers. Basahin yun, I think nasa Numbers 30 something yun eh. Nasa 29 or 30. Yung rules regarding sa vows. Na ibig sabihin, kapag sa bahay, merong ginawa ng isang bagay na decision, dapat merong blessing ang tatay. Amen? Kayong mga anak, kapag may gagawin kayong mga important decision, mahalaga pa rin yung decision ng tatay. Sa wife, mahalaga pa rin yung decision ng husband. Okay? Mahalaga yan. So yung sa pagkilala sa leadership. Okay? Kung sa church, of course, yung blessing ng pastor. Alam nyo, meron ibang-iba pa rin talaga yung blessing kapag kinilala yung leader. Amen? Okay? Then number 2. So makita natin dito yung once na meron tayong yung obedience sa atin, he wants to see how we promptly obey, how we particular to obey, tapos yung purposeful to obey.
The number 2, makita rin natin, wait expectantly, for God will surely provide. Wait expectantly, for God will surely provide. Nung time na nagsabi ang Panginoon kay Abraham, Abraham, ibigay mo si Isaac. Okay? Pero hindi alam ni Abraham na meron nang ipuprovide ang Panginoon na ram. Alam naman ng Panginoon na hindi niya itutuloy yun eh. Gusto niya makita talaga lang yung heart ni Abraham kung gagawin niya talaga. Pero hindi niya alam na meron na naghihintay doon na provision. And sometimes, church, kapag may mga great event, kapag may opportunity to give or to sacrifice, alam nyo, wala pa sa kamay mo yan ngayon. But once na nag-decide tayo na maging blessing, alam nyo, ipoprovide ng Panginoon kapag nag-decide ka na. Amen? Ako isang bagay, as your pastor, hindi ako magpe-preach ng isang bagay na para sa akin. Never kong ginamit yung position ko para to take advantage. At alam niyo yung lifestyle namin, even yung coaching nga namin, hindi namin pinapapalitan. Pero pagdating sa gawain, i-encourage ko talaga kayo, especially kung alam kong gawain ng Panginoon, to sacrifice. Okay? Gusto natin maging blessing, gusto natin maging encouragement sa mga pastors and missionaries. So dahil gusto natin maging blessing, I will encourage you to be a blessing. And if you will decide, the moment you desire sa puso mo, parang ako iniisip ko, Lord, magkukumit ako ng 60 pero hindi ko alam kung paano ko bubunuin yan. Pero alam na ng Panginoon kung saan manggagaling yung 60,000 na yan. Amen? Nakuha niyo ibig ko sabihin? Okay pa ba kayo? Naniniwala ba kayo sa ano? Okay. Parang yung mukha niyo tinitingnan ko, parang hindi yata naniniwala sa Bible to mga to. Okay? Kasi makita natin dito, di ba? Sabi niya, sino yung i-sacrifice niya? Si Isaac. Pero sa mata ng Panginoon, alam na ng Panginoon na hindi niya itutuloy yan, pero meron siyang ipoprovide na ram. Okay? Tingnan niyo to, no? So makita natin dito yung timing ng Panginoon. Trust God's timing. Provision will come at the appointed time. Kapag nandyan na yung appointed time, kapag ginawa mo na, sometimes kasi iniintay lang ng Panginoon, gagawin mo ba hindi? Magdi-decide ka ba o hindi? Tanda natin, when he received Isaac, okay, nang ni-receive nila si Isaac, alam nyo ba nung natanggap nila si Isaac, nang pinanganak si Isaac, kailan pinanganak si Isaac? Ilang years na hinintay nila? 25 years. Hindi ko alam pero nung sinabi ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak, si Sarah na kanyang asawa, 65 years old na that time. Pero hindi nagduda si Abraham. Ibig sabihin, possibly, ang 65 years, hindi pa siguro menopausal that time. Amen? Amen? Ngayon, ang menopausal tayo is 45. Amen? Siguro nung sinabi, manganganak pa si Sarah at the age of 65, okay lang. Parang, tawag dito yung bata pa. Kaya pang manganak. Pero, kailan nag-question si Abraham? Kailan sila tumawa? Tumawa sila nung si Sarah ay nasa 89 years old. Nung sinabi ng Panginoon at this time of life, magbubuntis si Sarah nakikinig pala dun sa usapan ni Abraham at ang Panginoon. Anong ginawa ni Sarah? Tawa siya ng tawa. Sabi niya, 89 years old na ako, kung kailan lola na ako, kung kailan hindi na manganganak, sasabihin pa manganganak. Tapos si Abraham tumawa din. Kaya naging pangalan ng anak? Laughter. Ang ibig sabihin ng Isaac ay laughter kasi tumawa kayo eh. Pinagtawanan niyo, sabi ng Panginoon, pinagtawanan niyo yung pangako ko, pero yun yung sa ng Panginoon eh. So nang prinubite ng Panginoon sa Isaac, grabing blessing na yun. Hebrews 11 verse 11, sabi dito, through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed. Kahit hindi na kaya ng kanyang sinapupunan, bumalik pa rin yung strength ng yung kanyang sinapupunan to conceive and deliver a child when she was past age. In-emphasize dito na hindi na talaga biyan, ito.
Menopausal na. Pero ano sabi dito? Tingnan nyo to ha. Nung natanggap nila si Isaac, they count him or she judged God faithful who had promised. Nakita niyo yung attitude ni Sarah? Na nung nanganak siya, sabi niya, matapat ang Diyos sa kanyang pangako. Okay? Pero yung pangako na yan, alam natin, hindi mo, itong isang bagay na makikita natin dito hindi ka talaga totally magtitiwala sa Diyos if you fail to see this wonderful truth that God is faithful in His promises. Amen? Ang Diyos matapat sa kanyang pangako. Romans chapter 4 verse 20, ang sabi dito, tingnan nyo rin dalawang talata ito sa New Testament. He is staggered na, si Abraham din, at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Naniwala sila. But pagdating dito sa Hebrews chapter 11 verse 17, another thing will happen. Ang sabi dito, but Abraham was tested. Okay, by faith Abraham was tried. When he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promise, natanggap nila yung promise, offered up his only begotten son. Sabi dito, whom it was said, that in Isaac thy seed shall be called. Accounting that God, tingnan nyo to, bakit ko nasabi na talagang tutuluyan talaga ni Abraham just in case ito? Naniniwala si Abraham that even mamatay si Isaac, kaya niyang buhayin ulit si Isaac. That God was able to raise him up even from the dead. So ibig sabihin, nung time na sasaksakin niya, talagang ganun talaga yun. Okay? Alam niyo kung bakit hindi nag-hesitate si Abraham? Because he knows that God is faithful in His promises. At tandaan niyo to, nasubukan na natin ng nagbigay ang Panginoon. Why na kapag may tinetest ulit tayo, hindi na ganun kahirap magbigay? Why? Kasi nasubukan na natin. Amen? Nakita na natin Dadaan lang ulit tayo, iba-ibang level lang yan. Pero kailangan mo lang talaga maghintay kung kailan magpo-provide ang Panginoon. So when God requires to give something, just give by faith. Because He will provide someday. Listen, magpo-provide ang Panginoon at itong isang bagay na to. Yung bagay na binigay mo, kaya niyang ibalik. Di ba magwo-worship sila? Sino dapat ang ibigay? Si Isaac. Naibigay ba si Isaac? Hindi. Nakapag-worship ba sila? Yes. Sinong nagbigay sa kanila ng ram? Ang Diyos pa rin. Tapos yung bagay na ibibigay ng Panginoon, o ibibigay niya sa Panginoon, binalik nga sa kanya Wala ngang nawala parang ganito lang, kung minsan tinitest ka ng Panginoon, ano yung meron sa iyo ngayon? Kaya mo bang ibigay mo na ngayon yan? Pero later magugulat ka, kaya niyang ibalik. Tapos makakapagbigay ka pa rin, tapos nandun pa rin, babalik pa rin sa iyo yung bagay na sinacrifice mo. Nakukuha niyo ibig sabihin? Kailangan lang natin maghintay sa Panginoon. We need to wait expectantly. Sabi nga dyan, Psalm 62 verse 5, my soul wait thou only unto God, upon God, for my expectation is from Him. Ang expectation natin sa Panginoon. Sabi sa Psalms 37 verse 34, wait on the Lord and keep His way. Rest in the Lord. Psalms 37 verse 4, rest in the Lord and wait patiently. Ano isang bagay na kailangan lang natin gawin? Pag sinabi ng Panginoon, sige, gusto mong sumunod, bigay mo muna to. Gusto mong sumunod, hintay ka muna. Alam niyo yung pinakamahirap gawin? Maghintay. Amen? Amen? Ang gusto natin ang sa Panginoon, di ba pag gusto natin, pag sumagot ang Panginoon, Lord, dalawa lang yes or no. Tanda na, ang isang bagay na problema natin dyan, ang madalas nga nasagot ng Panginoon, hindi yes at saka no Anong madalas? Wait. Wait. Hindi pa panahon para i-bless ng Panginoon. Nang binigay nila si Isaac, akala nila si Isaac na yan. Pero may proseso pang dadaanan si Isaac. May proseso pang dadaanan si Abraham para i-bless si Isaac. He needs to give it back to the Lord. Kailangan mo ibalik. Okay?
Kung ano yung meron sa'yo muna, i-allow mo muna ibalik. Then later on, kapag binalik ng Panginoon, it will be beyond measure. Okay, yung point number 3. Last na, amen? Point number 3. Wonder unceasingly at God's unstoppable blessing. Okay, wonder unceasingly. Kasi, bakit ko sinabing unceasingly? Kasi, alam niyo yung miracle ng Panginoon, hindi lang one time. Amen? Sino sa inyo naka-experience ng miracle ng Panginoon, provision ng Panginoon before? Di ba? Paulit-ulit. Paulit-ulit. Sino sa inyo gusto nyo huminto na yung miracle ng Panginoon? O sino sa inyo gusto nyo maulit-ulit? May ginawa ang Panginoon last year? Last year? Previous years? Anong gusto nyo? 2026, may gagawin uli ang Panginoon? Yes. Honestly speaking, madalas ang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, forgive me for my unbelief kasi hindi ko na maisip kung ano pang gagawin mo. Pero iba talaga ang Panginoon eh. Meron siya talaga Kailangan mo lang sumunod. Okay? So God's blessing overflows beyond imagination once we obey and trust Him. Pag nag-obey tayo at nagtiwala sa Kanya. Genesis chapter 22 verse 15. Gusto ko itong portion na to dahil maikli lang itong natin na to na dito sa point number 3. Pero tingnan yung sinabi dito, and the angel of the Lord called unto Abraham out of the heavens the second time, and said, by myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, in that blessing I will bless thee, in multiplying I will multiply thy seed, as the stars of heaven, as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. This is the process. Okay. Siguro makalimutan nyo na lahat ng mga sinabi ko. Huwag nyo kakalimutan to lang. Ito yung pinakagusto ko makuha nyo po. This is the process. Ito yung process. Do not miss this process. When God gave Isaac to them, it is a wonderful gift already. Pero tandaan nyo to. God wants to do more. Ang problema, kailangan mo ibalik si Isaac. Nakukuha niyo ibig sabihin? Tinanggap mo si Isaac. Kung gusto mong i-bless ng Panginoon ng higit pa, kailangan mong matutong ibalik. Kasi ito yung problema. Honestly speaking, isa sa pinaka-problema natin. Pag may natanggap tayo, ayaw na nating bitawan. Amen? Okay, listen. Kayo mga nanliligaw, doon sa mga nagliligawan, ang sabi meron sinasabi sila na narinig ko sa mga pastor at totoo to. Alam niyo yung time na kung kailan kayo, halimbawa, pinag-pray mo siya, naging okay yung meron tinatawag na stoplight. May stoplight. Na pagsasabihin ng Panginoon yung stoplight muna, ibig sabihin, cool off muna. Gagawin ito ng Panginoon. Kasi sometimes, ang isang blessing na binigay sa atin ng Panginoon, itong problema. Natatakpan niya na yung relasyon natin sa Panginoon. Ano kanya ibig sabihin? Dati, isang young single man, very active sa Panginoon, tapos nung nanligaw, tapos sinagot, biglang hindi na active kasi active na siya sa girlfriend niya, hindi na siya active sa Panginoon. Nakuha niyo ibig sabihin? Later on, ang gagawin ng Panginoon para bumalik ka ulit sa Kanya, kunin niya muna yung bagay na binigay niya sa'yo. Stoplight. Listen. May binigay sa'yo, pinag-pray mo isang trabaho, ang ganda ng trabaho ang pinag-pray mo. Tapos later on, nung may trabaho ka na, wala ka na sa church, stoplight. Bigla ka mawawalan ng trabaho. Para babalik ka uli sa Panginoon. Nakuha niyo ibig sabihin? May sinimulan kang business, ang ganda nang nangyari. Tapos, nawala ka na yung direction mo sa Panginoon, stoplight.
Tanggalin niya muna sa'yo yan para bumalik ulit sa Panginoon. Listen, pag may natanggap tayo, ito na lang. Hindi, wala namang ano to eh. Halimbawa, itong pera, no? Pag may natanggap tayong pera, di ba? Natanggap tayo. Pag natanggap mo, ayaw mo nang bitawan eh. Amen? 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 Tama? Akin na to eh. Pero paano kapag sinabi ng Panginoon, Lord, ipon ko na to eh. Paano kapag sinabi ng Panginoon na, ibigay mo muna sa akin? Tingin tayo ngayon, ano? Kaya ba? Do not miss this lesson. Yung process na ginawa dito, when God gave Isaac, wonderful gift na siya. But God wants to get Isaac again. Why? Alam niyo bakit kailangan ng Panginoon na kunin sa Isaac? Because during that time, hindi niya pa bless si Isaac. Hindi pa. Yung pangako kay Abraham na ibibless ng Panginoon sa Isaac, hindi pa nangyayari. Kailan nangyari na binibless ng Diyos si Isaac? Nakukuha niyo ibig sabihin? Kailan binibless ng Panginoon si Isaac? Genesis chapter 22. Balikan natin Genesis chapter 22. Anong sabi niya sa may verse 16? And said by myself, have I sworn? Ito yung pangako ko. Nangako ako sa iyo. For because thou hast done this thing. Sabi ko, kalimutan nyo na lahat ng mga nasabi ko kanina. Ito lang, kahit na ito lang malala nyo. May mga bagay na binibigay sa iyo ang Panginoon na blessing na. Pero wala pa yung kanyang, hindi niya pa yung binibless ng extraordinary blessing. At mangyayari lang yun once you give it back to Him. Listen. Gusto ng Panginoon, yung question na, lovest thou me more than this? Lovest thou me more than this? Sometimes may gustong-gusto kang gawin. Pero paano pag sinabi ng Panginoon, wag mo na. Lovest thou me more than this? Are you willing to wait? Okay? I remember merong magkasintahan dito sa Laloma dati during the time nila Pastor Stepona. Engage. Tapos tines sila. Break muna kayo. Ano yung ginawa nila? Break. Tapos later on, nakalimutan na hindi na. Tapos later on, may nagtanong si Pastor Brown, anong nitong dalawa? Ba't hindi pa kinakasal? Tapos kasi break pa sila eh. Sabi nila, ikasal na. So pagkatapos na na yun, sabi ng ni Pastor Brown, pwede nang kasal. Imagine mo, nag-break, tapos pagkatapos ng break, kasal. Amen? Alam niyo, sometimes, hindi mo maintindihan yung pero ito yung proseso. May binigay sa iyo ang Panginoon. May binigay sa iyo ang Panginoon. Anong gagawin mo? Binigay sa iyo ng Panginoon blessing, tama? Gusto mong gamitin ito ng Panginoon mightily? Pag sinabi ng Panginoon, ibalik mo nga sa akin. Ibalik mo nga sa akin yung binigay ko sa iyo. Kaya mo? Kapag nagawa mong ibalik sa Kanya yung binigay sa iyo, ibig sabihin hindi ka insecure. Ibig sabihin hindi ka takot. Ibig sabihin may tiwala ka. Lord, kaya kong ibigay sa iyo yan kasi, ano yung sabi ni Abraham? Sige Lord, kung sinabi mong isa-sacrifice ko si Isaac, sige Lord. Kaya mo namang buhayin yan eh. Nakita niyo yung sinabi niya doon? Kung sakaling matuloy na mapatay sa Isaac, kaya mo namang buhayin Lord eh. Kung gugustuhin mo Panginoon, wala namang imposible. Parang ganito. Ito yung blessing mo. Pero sabi ng Panginoon, ibigay mo muna. Ibalik mo nga sa akin kung kaya mo. Kasi kung hindi mo kaya, then you fail that question, lovest thou me more than this? Nakukuha niyo? Pero once na sinabi mo, Lord,
Hindi ako insecure. Alam ko pag binalik ko sa iyo ang bagay na binigay mo sa akin, kaya mo ibalik. Anong ginawa dito? Because thou hast done this thing. Kasi naibigay mo and has not withheld thy son, thine only son. Anong sabi ng Panginoon? Dahil binigay mo, hayaan mong gawin ko naman ito. Verse 17. Ito yung ginawa niya kay Abraham, kay Isaac. Listen. Anong itsura ng itsura? Sana mangganda rito kung merong dito na sinasacrifice, ano? Kasi di ba yung sasaksakin niya na nakabounce si Isaac? Nung nakabounce si Isaac, sabi niya, wag mong itutuloy. Pero sabi ng Panginoon, itong gagawin ko muna. Ako munang may gagawin. Dahil ginawa mo yan, sabi ng Panginoon, I will bless thee. In blessing, I will bless thee. In multiplying, I will multiply thy seed as the stars of heaven, as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Walang makakagalaw kay Isaac. And by the way, tingnan niyo to. Sa lahat ng mga patriarch, matapang si Abraham. Tinalo niya yung 5 king, tama? Tama? Sumunod si Jacob, di ba? Matapang din si Jacob. Pero sa lahat sa kanilang patriarch, sino yung kukunti lang yung mababasa nyo sa Genesis? Isaac. Wala akong narinig na laban kay Isaac. Meron siya mga binuksan na mga well. Ayaw niya makipaglaban. Sige, nung nabuhay yung well, tapos kinuha ng iba, sige, sa inyo na yan. Punta uli siya sa kabila. Hukay uli siya ng well. Makakahukay uli siya ng well. Tapos kukuhanin uli yan, sige, sa inyo na yan. Punta uli siya sa kabila. Makakahukay uli siya. Kahit saan pumunta si Isaac, meron siya mahuhukay. Kasi sinabi na ng Panginoon in blessing I will bless thee. Nagsinungaling din siya. Ginaya niya rin si Abraham. Sinabi niya kapatid niya si Rebecca. Pero nung ginawa sa kanila, bilinas din sila. Walang makaano kay Isaac. Kahit anong gawin mo kay Isaac, ibibless ng Panginoon. Why? Sinacrifice ng Panginoon si Isaac. Kahit anong gawin mo kay Isaac, blines na ng Panginoon yan. Ang problema ganito. Marami tayong gamit na blessing. Yung proseso ng pagbibless ng Panginoon hindi pa nangyayari because hindi pa natin binabalik sa Kanya. Gusto mong i-bless ng Panginoon yung buhay mo? Gusto mong i-bless? It might be ng Isaac, hindi pera. It might be ang Isaac mo, ikaw. Gusto mong i-bless ka ng Panginoon? Ibigay mo ulit yung sarili mo sa Panginoon. Tapos kapag nag-consecrate ka sa Panginoon, saka ka palang i-bless ng Panginoon. Wait for the process. It might be na hindi ka pa talaga ready. Kailangan mong yung process na daanan para i-bless ka ng Panginoon. In blessing, I will bless thee. In multiplying, I will multiply thee. Hinihintay ng Panginoon because thou hast done this thing and withhold not thy son, thine only son. In blessing, I will bless thee. In multiplying, I will multiply thee. Nakuha niyo yung process? Do you enjoy the blessing that you have? Amen? Do you want the greater blessing? Pag sinabi ng Panginoon, give it back to me. Lord, may tiwala ako sa iyo. Sinabi mo, Panginoon babalik sa iyo yan. Bumalik si Isaac, meron pang kasamang tupa. Amen? Tapos yung blessing pa na walang nakaano kay Isaac. Nakuha natin. Unwithheld sacrifice. Ang tendency, unstoppable blessing. Amen? So, pwede tayong tumayo. Siguro kahit na yan lang yun naintindihan nyo dun sa lesson. Sana yan na lang ang pre-niche kong point. No? Yung point number 3. Pero ulitin ko lang, hindi blines ng Panginoon si Isaac kung hindi ginawa ni Abraham yung ni-require ng Panginoon.
because thou hast done this thing, and withheld not thine only son. In blessing I will bless thee, in multiplying I will multiply thee. So habang tumutugtog ang ating pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to our heart, hindi ko alam kung saan tayo kinausap ng Panginoon, but do you enjoy blessing? Ang dami nating blessing na natatanggap, na-enjoy. Siguro sasabihin mo, Pastor, blessing na itong ano? Yes, blessing na yan. Pero may mas matindi pang blessing na ibibigay ng Panginoon. If you will not withhold what God will request. Hindi ko alam kung anong nire-request ng Panginoon sa'yo. Hindi ko alam kung ano yung Isaac na nire-request ng Panginoon sa'yo. Ikaw ang nakakalam niyan. Bagamat nasa world missions tayo na pero baka naman merong personal na pangungusap sa'yo ang Panginoon na may nire-request siya sa'yo. Nasa sa'yo yun. Kung ibabalik mo sa Kanya. Kasi habang hinahawakan mo, tandaan niyo to, pag hinawakan mo ng mahigpit ang isang bagay at hindi mo pinagkatiwala sa Diyos, lalong mawawala sa iyo. Ulitin ko, the more nahahawakan mo ang isang bagay at ayaw mong i-release sa Panginoon, the more na mawawala sa iyo. Release it to the hand of God and you will see the blessing pag ginawa mo. Hindi ko alam kung anong bagay na pinangusap sa atin. But if you are first-time visitor din ngayon at wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, kaibigan, maraming mga bagay na blessing ang Panginoon, pero the greatest blessing that you could have is the eternal life na matatanggap mo lamang sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo. Kung meron man dito na wala pang katiyakan ng kaligtasan at gusto mong tanggapin ng Panginoon, taas mo ang kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor. O kaya kung ikaw ay bisita, siguro mamaya, may request siguro, kailangan ko lang ng ilang mga, nakita niyo yung mga bisita kanina. Siguro kailangan ko lang ng mga ilang workers. Kung pwede nating malapitan yung mga bisita natin. Just to give, bigyan nyo lang sila ng gospel tracts, ng New Testament Bible. Tapos, if okay lang sa kanila na may share sa kanila yung Word of God, no? Sino may mga bisita? Yung bisita ni brother, yung mga kamag-anak ni Arlene. Kapatid kayo ni Arlene? Yan. So, kailangan ko ng 2 lalaki sa isang babae doon sa, meron nakausap na sila. Amen. Tapos yung mga bisita kanina na nandito, nakausap na rin. Nakausap na kayo pala, no? Amen. So, kasi gusto lang namin na may share talaga sa inyo, Sa ating mga members sa church, sana po wag niyong kalimutan yon. Honestly, ngayon ko lang nakita yung mga iba pang things na sinabi ko dito sa pulpito habang tinitignan ko yon. Ulitin ko yung isang bagay na binanggit ko. The more na hawakan mo isang bagay, the more na mawawala sa'yo. Pero the more na willing kang ibigay sa Panginoon, hindi mawawala. I-bless lalo ng Panginoon pag bumalik sa'yo. Pag binalik na ng Panginoon, si Isaac, iba si Isaac nang umakyat sila ng Mount Moriah. He is just a blessing. Pero nang bumaba sila sa Mount Moriah, he is the great blessing kasi nandun na yung blessing ng Panginoon sa kanya. Natitiyakin ng Panginoon, He will bless Isaac. He will bless the promise to Abraham because he had done what God requires. Amen? Okay? So tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, na message ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagkilos sa buhay ng bawat mananampalataya. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala kami, Panginoon, sa iyo. Magtiwala kami sa inyong mga bagay na nais ipagawa sa amin, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na ibalik sa inyo, Panginoon, ang mga bagay na nire-require niyo po because this is the only process para kami po, Panginoon, na i-bless niyo po.
Pagpalain niyo pang lahat na ito, patuloy kayo po Panginoon na may taas. Patuloy kayo po Panginoon na may glorify, especially sa lahat ng ginawang mga decision ngayong gabi ito. Ito na po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.